Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa igawan, lobing tunay at tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manahuli ang galak, bunga ng iyong pagligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at turo ng mga propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, patuloy pa din po tayong nagninilay ngayong unang linggo sa panahon ng Kwaresma. At pinapaalalahanan po tayo sa ating mga pagbasa higit sa lahat ng ating ibanghelyong napakinggan para sa araw na ito ng kabutihan ng Diyos, ng pagpapala ng Diyos, at higit sa lahat ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Magandang simulan po natin ang pagninilay sa tanghaling ito sa isang kasabihan nating mga Pilipino. Meron po tayong isang paniniwala bilang mga Pilipino na sinasabi natin na walang magulang na kayang tiisin ang kanyang anak. Tama po ba yon? Ang lahat ng mga magulang, hindi niya kayang matiis ang kanyang anak. Kaya nga bilang mga magulang, tayo ay naghahanap buhay, tayo ay nagsasakripisyo, gumagawa ng paraan upang maibigay natin kung ano ho yung pangangailangan ng ating pamilya, higit sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Kaya nga, maraming mga magulang kailangan pang mag-ibang bansa upang doon ay magtrabaho, upang doon makahanap ng kinabukasan at meron silang maitustos para sa kanyang pamilya. Dahil walang magulang na kayang tiisin ang kanyang anak. Bakit ko pinapaalala ang kasabihan na ito, mga kapatid? Marahil dahil ito ho ang tema ng ating ibanghelyong napakinggan. Pinapaalala sa atin ni Jesus na tayong lahat ay anak ng Diyos. At kung tayong lahat ay anak ng Diyos, sino ang ating tinuturing na magulang? Walang iba kundi ang Diyos. At kung tayo ay mga anak ng Diyos, pinapaalala ni Jesus, kung sino man ang lumapit sa Diyos, kung sino man ang humingi ng anumang bagay sa Diyos,
kung sino man ang kumatok sa pintuan ng Diyos, kanyang pagkakalooban. Sa madaling salita mga kapatid, sa bawat paglapit natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating panalangin, laging may tugon ang Diyos. Laging may sagot ang Diyos. Sa bawat panalangin natin, laging tinutugon ito ng Diyos. Laging sinasagot ito ng Diyos. Pero aminin natin o hindi mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay pananampalataya natin na dasal naman tayo ng dasal. May mga pagkakataon sa buhay pananampalataya natin na ang dami-dami nating hinihiling sa Panginoon. Pero minsan, may mga pagkakataon din na akala natin itong mga panalangin na ito ay hindi natutugunan. Kaya nga minsan ang tanong natin, natutulog ba ang Panginoon? Bingi ba ang Diyos? Bulag ba ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Pero mga kapatid, pinapaalala sa atin, si Jesus mismo ang nagsabi, kung tayo ay lumapit sa Panginoon, Kanyang tutugunin ang mga bagay na inilalapit natin sa Kanya. Kailan? Pinapaalala sa tamang panahon, sa tamang oras. At ang tamang panahon at tamang oras ay ang panahon ng Diyos. The best time is always God's time. Ang pinakamagandang oras ay ang oras ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos kung ano ang mas nakabubuti para sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamaganda para sa atin. Alam ng Diyos ang pinakanararapat para sa atin. Kaya mga kapatid, kung sa tingin mo, yung mga panalangin mo hindi sinasagot, kung sa tingin mo, ang Diyos parang nabibingi sa iyong mga hinihiling, kung sa tingin mo, may mga pagkakataon na akala mo hindi dinidinig ng Diyos ang iyong panalangin, huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang mawalan ng loob, dahil sa tamang panahon, ang iyong mga panalangin ay ipagkakaloob. Dahil ang tamang panahon na ito at tamang oras na ito, ang pinakamagandang oras na inilalaan at ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, lumapit tayo sa Panginoon. Dahil alam natin ng Panginoon, hindi bingi. Alam natin ng Panginoon, hindi bulag. Bagkos ang Panginoon na meron tayo, laging bukas upang dinggin ang ating panalangin sa tamang oras at pagkakataon. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, para sa araw na ito, ilapit natin sa Panginoon, ilapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang lahat ng ating mga panalangin, lahat ng ating mga kagustuhan, dahil sa tamang oras at pagkakataon, itong ating mga panalangin ay Kanyang tutugunin. Amen.